Sa gitna ng tahimik na gabi sa isa sa mga abala na sulok ng Makati, andito kami sa office namin, isang building na puno ng mga call center agents na busy sa kani-kanilang trabaho. Ako nga pala si Arthur, at matagal na akong nag-work sa call center scene pero bago ako naging team leader dito, hindi smooth sailing ang buhay ko. Lumaki ako sa isang maliit at super hirap na lugar sa probinsya, at ipinanganak ako sa isang pamilyang hindi sosyal pero super solid at matiyaga. Anim kaming magkakapatid kaya todo trabaho ang mga magulang namin para ma-meet ang mga needs sa araw-araw. Magsasaka ang tatay ko habang ang nanay ko tindera sa maliit na tindahan sa bayan. Hindi kami mayaman kaya minsan tipid-tipid sa gastusin. Simpleng kanin at gulay ang pagkain namin lagi pero pag may swerte, sardinas na inutang sa tindahan at masaya pa rin kami kahit mahirap lalo na't nagtutulungan. Alam kong edukasyon lang ang susi para makaahon sa hirap ng pumasok ako sa eskwela at dahil sa suporta ng mga teachers at sa tapang ko, nakagraduate ako sa elementarya at high school. Grabe yung hirap ng pag-aaral, lalo na't kulang sa gamit at malayo ang eskwelahan at lakad kami ng lakad para lang makapasok. Minsan nga lumipat-lipat pa kami ng bahay para malapit sa school. Pagkatapos ng high school, nagdesisyon pa rin akong mag-college kahit may mga struggles. Naghanap ako ng scholarships at nag-apply sa schools na mura lang ang tuition at nag-working student ako habang nag-aaral para may pangbaon. Hindi madali, pero walang regrets at natapos ko yung business administration sa isang private college at sa mga pinagdaanan ko, natutunan ko kung paano harapin ang challenges. Pero ang pinaka-importante, natutunan ko ring mahalin at pasalamatan ang pamilya at mga taong tumulong sa akin. Mangyari pa, agad akong naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya pagkatapos ng college. Kaya naman nag-start agad ako bilang call center agent sa Makati. Sa totoo lang kahit walang experience, ipinakita ko ang sipag at determinasyon sa trabaho, kaya't sa loob ng ilang taon, naging team leader ako sa office. Yun nga lang bilang team leader, responsibilidad ko na siguraduhin na smooth ang lahat, performance ng team ko at mga reports sa mga manager ika nga. Madalas nag-o-overtime ako, hindi dahil required pero kasi gusto ko ahead lagi sa work. Kaya nung gabing yun, di na bago sa akin magstay sa office kahit madaling araw na. Palibhasa alam ko na lahat ng sulok dito, pati mukha at ugali ng bawat empleyado. Kahit paano sanay na ako sa ingay ng telepono, sa mga tawag ng clients, at sa usual hassle and bustle ng call center. Pero iba yung gabing yun, kaya't nung napansin kong sobrang tahimik na, di na ako nagulat na midnight na pala. Halos parang walang tao sa office maliban sa mga panggabi, at yung katahimikan iba, parang first time ko lang naramdaman. Busy ako sa pag-aayos ng mga report sa desk ko tapos, ang liwanag ng computer screen lang ang nag-iilaw sa madilim kong cubicle. Ang orasan lang ang naririnig kong tumitiktok bukod sa mga mahihinang boses ng mga naiwang empleyado at parang solo ko na lang sa buong office, which I usually enjoy kasi mas productive ako pag ganito. Pero yung gabing yun, may kakaiba dahil sa bawat segundong lumilipas, parang may bumabalot na malamig na hangin sa paligid ko. Hindi ko ito pinansin noong una, iniisip kong baka pagod lang ako kaya habang tumatagal, lalong tumitindi ang pakiramdam na iyon, parang may nagmamasid sa akin. Kaya't nagpasya akong maglakad-lakad muna para makapagpahinga ng kaunti. Tapos, pumunta ako sa comfort room, hanggang sa dumaan ako sa madilim na hallway.
Sa kalaunan habang naglalakad, may napansin akong tao na nakatayo sa gilid ng hallway at sa unang tingin, akala ko'y isa lang itong empleyado. Ngunit nang mas malapitan, nakita kong kakaiba siya dahil ang katawan ay mahaba, slim at parang walang laman. Bukod pa doon, namumutla ang balat niya at tumatakip sa mukha ang mahaba niyang buhok. Nagulat ako sa itsura niya kaya tinanong ko, "Miss, bakit nandito ka pa?" Gabi na, pero hindi siya sumagot. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa paligid namin at sa isang kisap mata, nasa harapan ko na siya, mas malapit. Kasunod nito, nagbago ang mukha niya, naging malalim ang mga mata at naging puro puti lang ito pero nanlilisik. Nakangiti ng todo ang bibig na halos umaabot sa mga tenga at napansin ko na puno ito ng matutulis na ngipin. Medyo bumilis ang kabog ng dibdib ko at biglang naramdaman ko ang malamig na hangin. Sa isang iglap sumigaw siya ng matinis, isang sigaw na tumagos hanggang sa mga buto ko at halos nag-echo sa buong hallway ang boses niya. Sa bawat patay-sindi ng ilaw, palapit siya ng palapit. Pagkatapos, napaatras ako, natisod at bumagsak. Nasa harapan ko na ang nilalang nang bumangon ako. Bigla siyang lumapit, halos sumubsob sa akin, at tapos nun, narinig ko ang malamig niyang boses, "Hindi ka makakatakas." Sa totoo lang sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng building. Ang kaso habang nagmamadali ako, biglang may mga anino mula sa mga dingding na tila mga kamay na sumusubok na abutin ako, na parang may nagmamasid sa akin, mula sa dilim sa bawat pagliko ko. Pagkatapos, sa isang bahagi ng hallway, biglang bumagsak ang mga papeles mula sa istante na parang may humila mula sa itaas. Tapos, habang papalapit ako sa pinto ng exit, biglang sumara ito ng malakas na parang may nagkukulong sa akin sa loob. Basta napalingon ako at nakita ko siyang muli, mas malapit, mas nakakatakot. Mangyari pa, sa bawat patay-sindi ng ilaw, nawawala at lumilitaw siya hanggang palapit ng palapit sa akin. Buti na lang, pagdating ko sa exit, binuksan ko ito ng buong lakas at sa wakas, nakalabas ako at tumakbo palayo. Kinabukasan, nag-resign ako. Ganun pa man, hindi ko binanggit kanino man ang naranasan ko dahil natatakot akong walang maniwala, kaya't kalaunan. Lumipat ako ng trabaho bilang team leader sa ibang call center, pero dala ko pa rin ang alaala ng gabing iyon. Simula noon, tuwing nag-overtime ako sa bagong call center, nag-iingat na ako sa bawat anino at tunog na napapakinggan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaan na maulit ang nangyari sa akin, dahil tunay na kahit anong gawin ko, patuloy na bumabalik sa isip ko ang hilakbot na idinulot ng nilalang tuwing ako'y nag-iisa. Minsan, habang nag-overtime ako sa nilipatang call center, biglang may naramdaman akong tila may nakabantay sa likod ko. Alam mo yun, hindi na kailangan lumingon para malaman kung sino to at para bang kahit nag-iingat ako, andun pa rin siya, mas nakakatakot at nakakakilabot at parang alam ko, na sa puntong yun hindi na ako makakaiwas. Tapos biglang may narinig akong boses na nagsabing, "This time, you won't escape." Bago biglang nawala ang ilaw at pagkatapos noon, hindi na ako nagtagal sa trabahong yun. Sa kabila ng lahat, ayoko na magpaka-stress dahil kaakibat nito, kahit hindi ko sinabi sa iba yung nangyari sa akin, hindi ko rin kayang itago yung takot ko kaya naghanap ako ng bagong trabaho sa ibang lugar. At sana nga hindi na maulit yung ganong klaseng experience. Yun nga lang, kahit lumipat na ako ng trabaho, hindi pa rin nawawala yung alinlangan ko tuwing nag-overtime
o nag-iisa sa gabi. Pero kahit ganun, laban pa rin ako at nagpatuloy sa trabaho at paghanap ng paraan para malampasan ang anumang challenge na darating sa karir ko. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat sa mga giliw na tagapakinig sa channel na ito.